Okay, so, Dark and Light Side episode of Life, episode, 43, paulit-ulit. Okay, dito, shuffle tayo. Kakaroon, kasi iba kasi yung tono, di ba? Kapag may kausap ka na personal, tapos habang nagre-record ka ng ganito, may mga ganon. So, nawawala ka sa focus. Pero tignan natin, kung ano ba yung mga sanhi ng problema natin ngayong Friday. And then, ano ba dapat yung mga naging solusyon kung hindi tayo nagkamali sa mga desisyon natin. Ito na yon, di ba? Kuha ko dito ng tatlo, then tatlo din dito sa kabila. Okay, dark side. Hi, King of Wands. Second, Knight of Pentacles. And the third, Knight of Swords. So, Diyos ko. Tatatlong lalaki sa buhay mo. Bakit ganito? So, posible, no? Tatatlong lalaki sa buhay mo kung babae ka. And then, tatatlong babae sa buhay mo kung lalaki ka. Una, yung unang tao sa buhay mo is may edad. Ito yung tao na mahal ka talaga. Tanggap ikaw, di ba? Tapos, pangalawa, na-realize mo na hindi lang pala kailangan ng pagmamahal, kundi kailangan din ng pera. O, ngayon, nandito na. Nung meron ka ng pera at meron kang isa pang minamahal, bali pangalawa, nakakagaan ka na dito kasi binibigyan ka ng lahat ng luho na gusto mo. No? Nung nandun ka na sa punto na sumusobra na rin yung swerte mo sa luho na ibinibigay sa'yo ng pangalawa, hindi ka pa nakontento, kumagat ka sa pangatlo. Yung pangatlo naman, ito yung karma mo. Kasi ito yung tao na matigas ang ulo, ayaw magpahuli, tapos lagi kang bina-blackmail, no? Lagi kang nilalagay sa problema. So, yan. Ibig sabihin, masyado kang marami na karelasyon or ka-chat or ka-MU na hindi mo na maintindihan kung saan galing yung kamalasan mo. Pero ikaw lang naman nakakaalam nun hindi naman alam ng lahat yon. Okay? So, dito tayo. Kung ano ba dapat? Una, 10 of Wands. Pangalawa, sumabay yung isa. So, dito ng tatlo. Yung pangalawa is Knight of Wands and then 6 of Wands. So, diba? Ito yun. Una, kung marunong ka sanang magtiis sa mga problema mo, matatapos din yung problema mo at matatagpuan mo din yung taong magmamahal talaga sa'yo na kayang i-risk ang lahat. Yaman niya, pagmamahal niya, kapati sarili niya para sa'yo. Kasi kung naghintay ka sa tamang tao para sa'yo, hindi ka namilit, no? Hindi ka nagpabuntis para ikaw yung manalo. Hindi ka ng shotgun marriage or hindi ikaw yung may mga ganun na punto. Kung natuto kang maghintay sa tamang panahon, natagpuan mo sana yung tamang tao para sa'yo. At yung dulo, magiging successful ikaw. Diba? Ayaw mo diba? So, yun lang naman that is the victory, the success that you are aiming for. Pero, papaano mo pa makakamtan yung success na yan? Kung nauna ka doon sa masyado kang head over heels sa pagmamahal, then it is too late to realize na nagkaanak ka na, no? Hindi pala, yung pagkakaroon pala ng pagmamahalan ay hindi pala sapat kasi kailangan mo ng pera. So, yung ginawa mo, nakatagpo ikaw, nag-cross yung landas mo sa isa pang tao na may pera, kaya binigyan ka ng pera, di ba? So, maintain, dalawa sila. Ngayon, na-realize mo na din na parang ang pangit, no? Na puro lang pera, bigay lang ng bigay. So, dinagdagan mo pa ng isa. Etong isa, binibigay lang yung gusto mo kung bibigyan mo din siya ng pera. Or ibibigay mo din yung hinihiling niya. Alam ko maraming nakaka-relate niyan. So, yung lesson this Friday ni Universe is, tiisin mo, lutasin mo sarili mong problema.
Dahil kung pag-ibig lang din at pagkakataon lang din yung hinihintay mo at hinahanap mo, darating talaga ang panahon at pagkakataon at taong para sa'yo. At ito yung panahon na masasabi mong nagtagumpay ka sa lahat ng laban sa buhay mo. 'Di ba? Mas maganda yung ganun. Kesa naman mang-agaw ikaw, kesa naman damihan mo para marami kang sources of income, marami kang sources of ayuda, 'di ba? The truth that you have to do is aminin mo lang ang katotohanan. Kung hindi mo na mahal yung tao na yan, kahit may anak pa kayo, aminin mo, huwag kang maging unfair sa kanya. Para naman alam din niya na wala na siyang aasahan sa'yo. And then you have to arrange in a written situation na magsimula kayong magkaroon ng legal separation from now on, and then that's it. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kesa naman paasahin mo ang bawat isa kahit pakasal kayo. Hindi naman maganda na lolokohin mo siya habang buhay. Papaniwalain mo, mahal mo. Pero ikaw, alam mo, iba na ang tinitibok ng puso mo. Iba na ang gusto mo, di ba? So, mas maganda na kahit nasasaktan siya, alam niya. Kesa malaman pa niya sa ibang tao. Aminin mo na. Ganun lang yun. Okay? Thank you so much and good evening.